Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, the one who created us in His image and likeness. For He is amazing, He is awesome, and He is worthy to be praised and adored and exalted on high. He is worthy to be honored, to be respected, to be loved. Because of all the wonderful things that He does for us. He is God. No one else but our Father. He breathed into our nostrils for us to live. And He sent Jesus Christ for us to be saved, to free us from the bondage of sin and shame, to redeem us, to cleanse us, because we are sinners and we need a Savior. Our Savior is Jesus Christ, whom our Father has sent to us. And Jesus Christ introduced us to our Father. He offered His life on the cross for the forgiveness of our iniquities. He is the Lamb of God, the branch of righteousness, the commander of the army of the Almighty Father. He is the coming King. And He's the one writing our names in His book of life. And He will judge us at the last days. Jesus. No other name but Jesus. And I also thank the Holy Spirit for the flames of fire that we have in our hearts. For the wisdom and knowledge. For the faith. And for all the gifts that He bestowed on us, and for all the fruits that He is showering onto us. Every day, it is being replenished. And so every day we must pray to our Father. And we will use the name of Jesus Christ, because the name of Jesus Christ is powerful. Last time, Iska, we read Exodus chapter 21. This is Exodus chapter 21. It's the law concerning the servants or slaves. Up to now, meron pa rin mga servants. May mga slaves pa rin up to now. Sino ang mga slaves? Sino ang mga servants? Literally, mga empleyado. Pag empleyado ka, isa kang servant. Dahil meron kang boss. Kahit na sabihin mo na ikaw isang vice president ng isang malaking kumpanya, malaki ang sweldo mo, kung ikaw ay isang employee, slave ka pa rin. Malaki lang ang sweldo mo. Malaki lang ang kumpanya mo, pero slave ka pa rin. Hindi ikaw may-ari ng kumpanya. At kung ikaw man ang may-ari ng kumpanya, slave ka pa rin. Bakit? Dahil yung mga tao na nagpapatronize ng service mo o nagpapatronize ng business mo, sila ngayon ang iyong boss. Ngayon, kung sabihin mo na hindi, ako ay isang engineer, lawyer, doctor, slave ka pa rin. Dahil meron ka mga pasyente, meron ka mga kliyente na nagbabayad sa'yo. So lahat tayo pantay-pantay. Tanggalin natin ang ating kung pare-pareho ang damit natin, tanggalin natin sa society yung status quo. Pantay-pantay tayo.
Nagiging iba lang tayo dahil iba yung damit natin, iba yung bahay natin. Pero tanggalin mo lahat ng ginto diyan, tanggalin mo ang bahay, tanggalin mo lahat. Pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father. Kaya wala tayong mapagmamalaki. Kahit sabi mong mataas ang pinag-aralan mo, servant ka pa din. Di ba nga si Steve Jobs, no? Ano nangyari sa kanya? Yung mga taong mga sikat, ano nangyari? Wala rin. Namatay sa pancreatic cancer. Bakit? Pancreatic cancer. Kasi siya ay isang vegetarian, fruitarian. Hindi siya kumakain ng meat. Ayun, ang sakit niya pancreatic cancer, diabetes yon. Bago ka magkaroon ng pancreatic cancer, diabetes muna. Bakit? Dahil sa kanyang mga fruits and veggies na kinakain, maraming sugar yon. Kaya hindi natin masasabi ang buhay natin dito sa mundo. Mayaman ka man o mahirap ka. Nasa ang sulok ka man ng mundo, wala kami pagmamalaki. Ako ay isang citizen ng napakayamang bansa. Ano citizen? Ba't pag citizen ka na ba ng napakayamang bansa, hindi ka na mamamatay? May nagawang ganun na tao, ang mayabang, no? Ba't citizen ka ba? Tanong sa akin, citizen ka ba? Isa ka bang citizen ng pinakamayamang bansa sa buong mundo? Sabi ko, ang yabang nito, ba't anting niya sa sarili niya? Ba't kaya mayabang to? Yun ang ipinagmamalaki ng mga tao, yung kanilang pwesto, kung gaano kalaki ang pera nila sa bangko. Wala kang madadala. Pag kinuha ka ni Almighty Father, wala kang madadala. Dahil ultimo yung soul natin, we do not own our soul. We do not own this body. It's the Lord's. We owe everything to our Father. Kaya tayong lahat ay servant. So dito diniscuss din yung tungkol si Almighty Father sa salita nito, no? Na sundin ang kanyang mga directives. Merong proseso, merong stages na sinusunod ang mga tao dapat para hindi maging magulo ang society. At ang mga judges na binabanggit dito ay yung mga sinabi nga ni Jethro, na in-advise ni Jethro or Ruel kay Moses. Inalaw ni Almighty Father na mag-advise si Jethro kay Moses. Dahil ang mga matatanda, dapat nating irespeto. Kasi yung iba, pag matanda, hindi wala nang silbihan sa society, matanda na yan, hindi ganon. Kabastusan yun. Darating ang oras, papastusin ka rin. Meron akong kilala na nakikita. Nagda-drive siya, tapos medyo bata-bata pa siya noon. Tapos ang tawag niya dun sa tomato, lolo naman, yung tagal mo naman tumawid. Lolo, ganun lolo ang tawag niya, lolo. O ngayon, lolo na siya. O siya ngayon ang babastusin. Nakakahiya, diba? Dati siya ang nang babastos, ngayon siya nang binabastos. Kaya wag tayong maging abusado, mapangmaliit ng tao. Mga magulang ay dapat na irespeto, or yung mga itinuturing mong mga magulang. Kahit ano pang nagawa nila, dapat sila ay ating patawarin at mahalin at respeto. Dahil ang mga tao, matanda, mga magulang natin,
o yung mga tao nagpalaki sa atin. Kung hindi natin sila nire-respeto, paano pa si Almighty Father na hindi mo nakikita? Kaya, pinag-uutos ni Almighty Father na irespeto ang magulang dahil alam ni Almighty Father ang feeling. Dahil siya ay magulang din. Si Almighty Father, siya ang ating parent. Father natin siya. Kung nakikita niya na yung magulang mo dito sa lupa, hindi mo nire-respeto, paano pa siya na hindi natin nakikita? At nakalagay din dito na hindi pwede mangidnap, no? Nagkikidnap ka ng tao, hindi pwede to. At yung mumurahin mo yung mga matatanda, hindi pwede. Ayaw ni Almighty Father. Paparusahan siya ni Almighty Father. Minumura mo ang mga matatanda. At kung meron mang nag-away na lalaki at may pumagitna na babae na buntis, napaanak siya ngayon premature, pero buhay naman yung baby nung napaanak siya, magkakaroon naman yun ng daños perwisyo. Kung ano ang i-impose ng husband ng woman na nanganak. Pero kung namatay yung baby, but if any harm follows, then you shall give life for life. Dito pumapasok ngayon yung abortion. Hindi pwede, hindi tinatanggap ni Almighty Father ang abortion. Dahil life yun eh. Ibig sabihin buhay na yung nasa tiyan ng babae. Kahit pa siya hindi pa manganganak, buhay na. Meron ng heartbeat yon. May heartbeat na yon. Pag nagsama na ang egg cell at ang sperm cell, nagkakaroon na ng zygote yon, nagkakaroon na ng mitosis yon. Buhay na yon. Kaya nga nagkakaroon ng mitosis eh. Nagkakaroon ng cell division kasi buhay na yon. So, it's a sin, yung abortion. Eye for an eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, stripe for stripe. Ngayon, ito ay, ibig sabihin nito, kung ano ang ginawa mo sa kapwa-tao mo na sinaktan mo, yun din ang gagawin sa'yo. Ngayon, ano ang ginawa ni Jesus Christ? Na dapat tayo ang sasalo, sinalo na lahat ni Jesus Christ. Ibig sabihin, applicable pa rin tong eye for an eye, tooth for a tooth. Ang pagkakaiba nga lang, si Jesus Christ na ang sumalo ng eye for an eye, tooth for a tooth, yung kasalanan natin. Niredeem na tayo ni Jesus Christ by His precious blood, once and for all. Hindi sapat yung blood ng mga animals para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya si Jesus Christ mismo. Kasi baka magtatanong kayo, bakit kailangan may blood na dumanak para mapatawad? Kasi nga, nakasakit tayo ng tao. Kailangan may blood na dumanak. Isang kabayaran yon. Hindi natin mababayaran yon. Sino na ang nakapagbayad? Si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, He is holy. Never siya nagkasala kahit minsan. Kaya, ang ginawa ni Almighty Father, He exalted the name of Jesus Christ above all names. Above all names. So, yung mga nire-respeto nyo, mga sa kulto nyo, or sa religion ninyo, baliwala yan dahil si Jesus Christ ang dapat na itaas ang pangalan dahil yun ang utos ni Almighty Father. Above all names. Hindi si Mary, hindi si Peter, hindi si Joseph, hindi si Paul. Sino? Si Jesus Christ. Nasaktan ba si Joseph? Si Peter, wala sa kalingkingan yung na-experience ni Peter sa na-experience ni Jesus Christ.
Wala sa kalingkingan yan. Ipinahiya si Jesus Christ in public. Mahaba ang nilakad niya, ipakita sa mga tao na siya ay isang kriminal kahit na wala siyang kasalanan. Walang makakagawa ng nagawa ni Jesus Christ. At never siya nagkasala. Wala siyang asawa. Si Peter may asawa siya. May mother-in-law siya eh. Si Mary may mga anak pa siyang iba. Nakalagay sa Bible. Si Joseph, ano bang nagawa niya? Hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan sa iba. Bakit ginawa niyo yung ano to? Bakit sinasamba niyo si Joseph? Hindi namin sinasamba. Hindi niyo sinasamba. Ba't nilalagyan niyo ng bulaklak sa leeg? Nilalagyan niyo ng kandila? Bakit? Hindi ko maintindihan kung hindi niyo sinasamba. Anong tawag doon? Bine-venerate. Same as ano yun. Worshipping yan. Yan na, hindi kayo nag-check ng synonyms ng ibig sabihin ng mga words. Ngayon, tungkol naman sa mga animals, no? Kung ang isang animal mo ay nakapanakit ng tao, hindi ka aware na yung animal mo ay nakakapanakit ng tao, acquitted ka. Pero yung ox papatayin. Pero kung alam mo na yung ox mo naman ay nangangagat o nanunugod ng tao, hindi mo kinulong, tapos ikaw ay responsable ka dapat doon. Papatayin yung animal. At ikaw ay merong danyos perwisyo. Merong imposed on him a sum of money. So pag yung animal nakapatay ng tao, naintindihan ninyo? Ay, kawawa naman yung hayop. Hindi, mas kawawa yung tao. Ay, mas kawawa, ay nakakagat yung aso kasi kasalanan ng tao eh. Hindi, kasalanan ng aso yun. Ano yun? Hindi kasalanan ng amo ng tao. Oh, may kasalanan nga yung amo ng tao pero yung aso kailangan patayin yan. At yung tao ay magbabayad ngayon ng danyos perwisyo. Ngayon, pag nahulog naman yung animal sa isang malalim na pit, hindi na makakaahon yun eh. May stress na yung hayop. Manghihina na siya. Kaya ang dapat doon ay kinakatay. Tapos, magbibigay ngayon siya ng pera. Yung naghukay ng pit, siya ang magbibigay ng pera dun sa may-ari ng hayop. Kasi akala ko dati, uy, masasave pa yung baka kasi nahulog. Hindi na masasave yung baka. Kasi stress na yung baka eh. Nakakita na ako personally. Ganon, kinatay na lang yung baka. Ito naman sa recap natin sa Exodus chapter 22. Pagiging responsible sa mga properties. Ito po sa mga magnanakaw. Noon pa man may mga magnanakaw na. At pag siga ka ng apoy, tapos nasunog yung lugar, lumawak, o meron ka pa rin danyos perwisyo. Babayad ka.
At may pinatago ka ngayon sa kapitbahay mo. Nawala ng kapitbahay mo yung pinatago mo. Dapat makita yung magnanakaw. Kung hindi makita yung magnanakaw, ang pagdududahan ngayon ay yung taong iniwanan mo ng gamit. Dadalhin siya sa judge. Ngayon, kung isang tao ay nanghiram ng animal, pero hindi kasama yung may-ari, na-injure yung animal, babayad yung nanghiram ng animal. Pero kung kasama yung may-ari ng hayop, hindi siya magbabayad kasi kasama yung may-ari ng hayop eh. Pero kung hindi kasama yung may-ari ng hayop, ang may responsibility nun yung nanghiram. Ngayon, kung meron isang babae na virgin, may namilit na isang lalaki, natabihan siya, magbabayad siya ngayon ng bride price. Ngayon, kung ayaw ng tatay na ibigay yung babae, magbabayad pa rin siya ng bride price. Hindi dapat i-allow na mabubuhay ang sorceress or ang isang mangkukulam, mga magician, mga magi. Dahil ang ginagawa nila ay kadumihan, abomination in the eyes of the Almighty Father. Ginagamit nila ay mga hidden knowledge, ang gamit ng mga sorceress na galing sa mga fallen angels. Yun ang kanilang mga tinatawag. At kung ikaw naman ay tumabi sa isang hayop, bestiality, ikaw ay papatayin din dahil kadumihan yon. Ba't mong tatabihan yung isang hayop? He who sacrifices to any god, except to the Lord only, he shall be utterly destroyed. Kung nagsumamba ka na naman sa ibang mga Diyos-Diyosan, no? Sumamba ka, papatayin ka rin. At sa mga stranger, huwag niyong aapihin. Dahil lahat tayo stranger sa land na to, lahat tayo sojourner. Sino makakapagsabi na yung lahi mo talaga ay dito talaga galing? No? Minsan may nakikita ko sa internet, palayasan nyo yan dyan, hindi yan taga dito, tinan mo singkit. Pero nagpapalayas, yung kanyang lineage naman, Irish. So taga-Ireland talaga siya. Pero lumaki lang siya sa lugar na yun. Hindi talaga siya taga doon. So stranger din siya. No? Nagyayabang lang. Ayaw ni Almighty Father ng mubuli. Pati na yung mga widow and fatherless. Mga inaabuso. Yung mga fatherless, inaabuso. Yung mga widow, inaabuso. Nakawan. Ngayon, kung sino man ang nang-away sa kanila, pag umiyak itong mga fatherless and widow, narinig ni Almighty Father, at surely maririnig ni Almighty Father, I will kill you with a sword, sabi ni Almighty Father. Magkakaroon ng parusa. And up to now, hindi man kayo aware, no? Akala ninyo wala nang abuso siya ng widow o fatherless. Tapos akala ninyo nagkasakit lang siya ng wala lang, normal lang yung sakit. Hindi, galing yun kay Almighty Father. Parusa niya yun sa taong wicked.
Papahiram ng pera, huwag nang tubuan. Mahirap na nga, lalo nyo pang papahirapan, ginawa nyong 5-6. O di hindi na nakaahon. At pag umiyak yung mga tao kay Almighty Father, di rin gini Almighty Father yun dahil maawain si Almighty Father. Kaya, kahit Christian, may mga Christian na mahihirap. Hindi porke sabihin, hindi, Christian ako, yayaman ako, magbibigay ko 10%, yayaman. Hindi. Yayaman sa heaven, hindi sa mundo na to. Dahil ang mundo na to, temporary lang. Ha? At ang ni-require sa atin ni Almighty Father, not just 10% of us, but our whole being. Pagkatao natin, hindi pera. Hindi kailangan ni Almighty Father ng pera. Kanya galing lahat. Kanya ang mundo na to. At kung may mga meat naman or animals na pinatay ng mga animals, ibibigay sa aso dahil madumi ang aso. O, pakainin nyo yung aso galing sa dumi kasi madumi yun talaga yung aso. Ha? Pero kayo ang ginagawa na nyo, mas mahal nyo yung aso kaysa sa tao. Ang pagkain ng aso, dog food, ang mahal-mahal. Tapos ang pagbibigay nyo sa tao, konti lang. Sinusunod pa niya talaga si Almighty Father o hindi? Pakitang tao lang kayo dahil mas mahal din yung aso kaysa sa tao. Yung mga tao, inaabuso ninyo, niloloko ninyo, pero yung aso, inaalagaan pa ninyo. Ha? Niyayakap-yakap ninyo, katabi nyo sa gabi. Kahit sabihin yung paligong-paligo ninyo yung aso ninyo, makati pa rin yan. Dila ng dila yan. Di ba sa sahig, nakikita yung dila ng dila? Pag tumabi ako sa mga aso, ganon, mangangati na ako. Kasi may dander. Allergic ako sa dander. Kahit cute yung aso, no? Maganda yung aso, cute. Kaso, pag tumatabi na ako sa aso, parang may nararamdaman na akong gumagapang-gapang na hindi ko makikita, no? Hindi ko nakikita may gumagapang, pero parang may nararamdaman akong gumagapang sa katawan ko. Halimbawa, hinigaan ng aso or naupo yung aso ro, tapos mamaya uupo ako doon, maya-maya nararamdaman pa may gumagapang sa katawan ko na mga maliliit, gano'n. Hindi ko alam kung ba't ako gano'n, kasi nga madumi, ha? Hindi nyo lang nakikita, pero yung mga maliliit pa sa pulgas, hindi makikita ng naked eye. Microscope ang kailangan. So, dito na tayo sa Exodus chapter 23. You shall not circulate a false report. Do not put your hand with the wicked to be an unrighteous witness. Marami ngayon mga unrighteous witness, mabigyan lang ng pera. Sige, sabihin mo siya ang may kasalanan. O, unrighteous witness yon. Bear false witness against your neighbor. Kaya nakukulong, wala namang kasalanan. Ang may kasalanan, yung pinaka-head, mayaman kasi. Kaya hindi nakukulong yung pinakamayaman. Ang nakukulong lang yung mga galamay lang, yung mga mahihirap lang ang nakukulong kasi sila ang walang pangbayad. Yung mga mayayaman na may pansuhol sila. Verse 2, you shall not follow a crowd to do evil. May mga tao ngayon, uso ngayon ang ABCDE gender. Sundan natin kasi sasabihin nila ano tayo ang tawag doon, homophobic tayo, para di tayo matawag na homophobic. You follow the crowd to do evil. Ganun si Almighty Father. Hindi niya gusto yan. Ang gusto ni Almighty Father, the truth. Ayaw ni Almighty Father na mga nag-enable na mga evil deeds.
Romans chapter 1. Basahin ninyo. Okay? You shall not follow a crowd to do evil, nor shall you testify in a dispute, so as to turn aside after many to pervert justice. Binabaligtad ang justice. Minamanipula ang justice. Ayon ni Almighty Father ng ganon. You shall not show partiality to a poor man in his dispute. Pag mahirap, hindi nakakakuha ng justice. Naaapi ang mga mahihirap. Kaya hindi dapat mag-show ng partiality. If you meet your enemies his ox or his donkey going astray, you shall surely bring it back to him. Kung meron kang kaaway, nakita mo yung kanyang alaga na donkey, or nakita mo ang alahas, no? Kunyari alahas, kasi dito donkey or ox. Kasi yung time na to, importante yung ox and donkey. Ngayon ang importante, since wala na tayong mga donkey and ox na nakikita, alahas. Ayun, kaaway mo, kukunin ko itong alahas na to. Kaaway ko naman yan eh. Ay, mali yun. You shall surely bring it back to him again. Ibalik mo. Hindi sa'yo yun. Dahil pag di mo binalik, pag nanakaw yan. If you see the donkey of one who hates you, lying under its burden, and you would refrain from helping it, you shall surely help him with it. Hindi mo dapat isawalang bahala. Dapat mong tulungan. You shall not pervert the judgment of your poor in his dispute. Inulit na naman. Kasi karamihan ng mga tao, pag poor ang tao, inaabuso. May nakita na ba kayo ngayon mayaman na nakulong? May mayaman ba ngayon nakukulong? Wala, di ba? Sino ang mga nakukulong? Sino yung mga nakukulong ng mga adik? Mga mahihirap lang yung mga adik na nakukulong. Yung source, wala. Asan na yung source? Protektado ng mga mayaman. Protektado ng government. Yung source. Inom muna ako. You shall not pervert the judgment of your poor in his dispute. Keep yourself far from a false matter. Do not kill the innocent and righteous. Lumayo kayo sa mga kasinungalingan at huwag pumatay ng mga inosente. Literally and figuratively speaking. At righteous. Magagalit si Almighty Father. Pero anong ginagawa ng mga tao? Ngayon, anong ginagawa? Puro chismisan, puro awayan. Wala nang ginawa kundi gulo. For I will not justify the wicked. Sabi ni Almighty Father, I will not justify the wicked. Hindi makakalusot. Hindi kayo tatagos kay Almighty Father. Hindi kayo makakalusot kay Almighty Father. He will not justify the wicked. And you shall take no bribe. Bribe. Suhol. Huwag kayong kukuha ng suhol. Mga contractor dyan sa government or kung ano-ano mang sa mga judge, may nagbabribe din sa government, may nagbabribe. Kahit sa mga business, small business, or sa mga empleyado, may bribe. Huwag mo ko susumbong, susuhulan kita. Bribe yun. For a bribe blinds the discerning and perverts the words of the righteous. Nasusuhol. Also, you shall not oppress a stranger or a sojourner, for you know the heart of a stranger, because you were strangers in the land of Egypt. Lahat tayo strangers. Lahat tayo strangers. Kaya hindi tayo dapat mambubuli. Hindi ka naman taga dito eh. Taga ibang bansa ka, taga ibang lugar ka. Nakarinig na ako ng gano'n. Hindi naman tubo dyan dito.
Gusto ko sana sabihin, bakit ikaw? Kayo kasi hindi naman talaga kayo taga dito eh, no? Ichinek ko yan sa history. Galing yung mga tao sa dito, galing sa ano yan, sa Mindanao. Hindi nyo alam yon. Hindi ko na lang pinahaba ang istorya. Tumahimik na lang ako. Hindi marunong ang tao eh. Akala ng tao matalino na sila. Verse 10, 6 years you shall sow your land and gather in its produce. So in 6 years, sunod-sunod yun ng 6 years, magtatanim ka at igagather mo yung produce mo. But on the 7th year, you shall let it rest and lie fallow. Pero sa ika-7th year, after the 6th year, no, 7th year, meron na namang tutubo doon. That the poor of your people may eat. Yung mga tutubo doon, wag mong kukunin. Bakit? Para kanino yun? That the poor of your people may eat, and what they leave, the beasts of the field may eat, para makakain din ng mga hayop. In like manner, you shall do with your vineyard and your olive grove. Huwag niyong pitasin, huwag niyong kunin, huwag niyong simutin sa 7th year dahil yun ay para sa mga mahihirap, para sa mga animals, para sa mga sojourners. "6 days you shall do your work, and on the 7th day you shall rest." So naiba na ang 7th day natin ngayon. Ang 7th day natin yan ay Sunday. It used to be Sabbath day or Saturday or Sabado. So whatever day it is, dapat meron tayong rest day. Bibigyan natin yung araw na yon para kay Almighty Father. But from the first day up to the 6th day or whatever day, sa 6 days na nagtatrabaho tayo, dapat ang focus natin, ang tunay na trabaho kay Almighty Father is to worship Him, to obey Him. That's the true work that the Almighty Father is describing here. Baka ka hindi, nagtatrabaho ako sa construction, isa akong engineer, yun ang trabaho ko, din ako. Oo nga, yun ang trabaho, pero habang nagtatrabaho ka, dapat makita sa'yo, sa buhay mo, si Jesus Christ, si Almighty Father. Dahil doon ka makakapag-save ng treasures in heaven. So that on the 7th day of our lives, pag tinatawag na tayo, pinapauwi na tayo ng tatay natin, makakakuha tayo ng rest. "And that your ox and that your donkey may rest, and the son of your female servant and the stranger may be refreshed." Verse 13, "And in all that I have said to you, be circumspect, and make no mention of the name of other gods." Hindi pwede mag-mention ng other gods, ng name, kahit anong name. Sinasamba ba ninyo? Sino ba yung mga sinasamba ninyo? Sige, banggitin ninyo. Walang sasagot. Yung sinasamba niyo talagang gustong-gusto niyong sambahin. Si Mary, di ba? Hindi siya God. Ginamit na yung katawan ni Mary para ipagbuntis si Jesus Christ. And after Jesus Christ, meron ng mga anak si Mary kay Joseph. Na-consummate ang kanilang marriage. After, mga anak si Mary kay Jesus. Nakalagay sa Bible. May mga brothers and sisters si Jesus. No? At si Jesus, siya ay, fertilized egg na siya nung ilagay siya sa womb. So, ang DNA ni Jesus Christ, wala siyang DNA ni Mary. Ganon pag ikaw ay isang surrogate mother. Pag surrogate mother ka, yung fertilized egg na ilalagay sa'yo, wala kang DNA doon. Naging yung tiyan lang ni Mary, naging parang incubator. Naintindihan niyo? Ngayon, di ba may mga surrogate mother? Yung egg cell and sperm cell. Pero yung surrogate mother, hindi kanya yung egg cell.
So, wala siyang DNA doon. Naging incubator lang yung tiyan niya. Ginamit lang yung body niya. So, ganun si Jesus Christ. Ginamit lang yung body ni Mary. Okay? Sabihin niyo, imposible. Hindi imposible. Ngayon, ginagawa, di ba? May surrogate mother. Kaya, ang sasambahin natin, si Almighty Father, at ang turo sa atin ni Almighty Father, obey Jesus Christ. John 3:16, for God so loved the world that He gave His Son, so that whoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Maliwanag. And then verse 14 of Exodus chapter 23. Ito yung annual feasts for three annual feasts, no? Fiesta. 3 lang ang binanggit ni Almighty Father. Walang fiesta ni Santa Ana, Santa Clara, Santa Catarina, Santo Pablo, Santo Pedro. Walang ganon. 3 lang ang annual feast na itinuro ni Almighty Father. 3 times you shall keep a feast to me in the year. Dahil ang sasambahin lang natin ay ang tatay natin. In the name of Jesus Christ. Ano yung annual feast na 3? Yung isa ay yung first, yung Feast of the Unleavened Bread or the Passover Feast. The second is the Feast of the Harvest or Shavuot or Feast of Weeks na umaabot ng hanggang 50 days. 50 days ba yun? Ano nga ba yun? Yeah, it's 50 days. And then the Sukkoth or Feast of Ingathering. Yung Passover, yun yung time to commemorate nung galing sila sa Egypt. You shall keep the Feast of Unleavened Bread. You shall eat unleavened bread 7 days as I commanded you at the time appointed in the month of Abib. Abib was the first month then. Yun ang inassign ni Almighty Father na first month na iniba naman ng Roman Empire. Ginawa ng January. For in it you came out of Egypt, none shall appear before me empty. So it's a Thanksgiving to, Feast of Unleavened Bread. And the Feast of the Harvest, the first fruit of your labors, which you have sown in the field. Ito yung Feast of Weeks, no? 50 days to. And the Feast of the Ingathering or the Sukkoth, at the end of the year when you have gathered in the fruit of your labors from the field. Puro pagpapasalamat kay Almighty Father to. Pagpapasalamat kay Almighty Father. Hindi pagpapasalamat sa mga santo ninyo or santa ninyo. Hindi. Kay Almighty Father. Kasi kay Almighty Father nakafocus tayo. Hindi sa mga tao na namatay na nabulok yung katawan. Hindi nabulok yung katawan. Ba't di nabulok? Nalagyan ng formalin. Si Jesus hindi siya nabulok. Okay? He died and then He rose from the dead after 3 days. So God, Jesus Christ. Verse 17, 3 times in the year all your males shall appear before the Lord. Bakit may lang? 3 times in the year, all your males shall appear before the Lord God. Kasi yung male, sila yung head of the family. Susunod sa kanila yung mga asawa nila, pati na yung kanilang mga anak. Pag maayos yung tatay, maayos ang pamilya. Pag magulo yung tatay, ang gulo ng pamilya. Verse 18, you shall not offer the blood of my sacrifice with leavened bread. Leavened bread symbolizes kasalanan. Yung leaven kasi, meron yung levadura or yeast, pampalsa. Yeast, ulitin ko, at galing sa kalahi ng mushroom, fungi yon. Yung yeast, kalahi ng mushroom, ano ba mga fungi. Yung fungi or mushroom, hindi siya animal, hindi rin siya fruit, hindi rin siya plant. Fungi siya.
Nor shall the fat of my feast remain until morning, or sacrifice remain until morning. Dapat gagawin agad-agad para hindi maluma. Kasi yung meat naluluma yan. Dapat laging fresh. Hindi nabubulok. Verse 19, the first of the first fruits of your land you shall bring into the house of the Lord your God. You shall not boil a young goat in its mother's milk. Yung first fruits, the first of the first fruits of your land, you shall bring into the house of the Lord your God. I-offer kay Almighty Father yung mga nagagather na mga fruits. Bakit? You shall not boil a young goat in its mother's milk. Ano ibig sabihin ng you shall not boil a young goat in its mother's milk? Be grateful. Ibig sabihin, do not be a user. Puro ka lang pakabeg. Magbigay ka naman. Give back something to the Almighty Father as a form of being grateful because He is faithful to us. You shall not boil a young goat in its mother's milk. Ibig sabihin ito, wag mong lutuin ang isang tao sa kanyang sariling mantika. So, yun ang another way to describe this phrase. You shall not boil a young goat in its mother's milk. Wag mong lutuin ang tao sa kanyang sariling mantika. Sa kanya lahat galing, sa kanya mo pa rin niluluto. Hindi pwede yon. Be grateful. Huwag kang swapang. Magbigay ka naman. Maging grateful ka. Magpasalamat ka sa lahat ng mga blessings na natatanggap natin. Exodus chapter 23 verse 20. Behold, I send an angel before you to keep you in the way and to bring you into the place which I have prepared for you. Sabi ni Almighty Father, magpapadala siya ng angel at yun ang mag-guide sa kanila. Ngayon, sino nag-guide sa atin? Si Jesus Christ. Dito sa Joshua chapter 5, verse 13 up to 15, and it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. May hawak na sword. Yung man. And Joshua went to him and said to him, Are you for us or for our adversaries? So he said, No, but as commander of the army of the Lord, I have now come. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, What does my Lord say to his servant? Then the commander of the army, of the Lord's army, said to Joshua, Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy. And Joshua did so. So ito yung sinasabi ni Almighty Father, papadala ko ng angel. I-guide kayo. Kaya dito, lumabas dito sa Joshua, na-meet ni Joshua. Itong man na may hawak na sword, si Jesus ito. Angel, si Jesus. And then, na-promote si Jesus. Naging King of Kings and Lord of Lords after niya na magwagi or maging victorious dito sa lupa dahil hindi siya nagkasala. He redeemed us from our iniquities. Kaya si Jesus Christ, itinaas ni Almighty Father ang kanyang pangalan above all names. Dahil ang mga angel, lahat anak ni Almighty Father. Tayo rin anak ni Almighty Father. So itong angel na to, na na gina-guide sila, this is Jesus. Hindi lang Jesus ang name niya dito sa nakalagay, hindi binabanggit, kundi angel lang. Dahil ang name ni Jesus is too marvelous for us to understand. Nakalagay sa
Book of Revelation. Basahin ulit natin Revelation chapter 19 verse 11. Now I saw heaven open, and behold, a white horse. And he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. So, sanay si Jesus sa war. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. Bakit many crowns? Because he's very holy. No? Di ba yung isang crown, kumikinang na yun? Pero many crowns, ibig sabihin, very holy. He had a name written that no one knew except himself. Siya lang nakakalam ng kanyang name. Bakit? Because it's too marvelous for us to understand. Kaya hindi binabagit niya kung ano ang kanyang name. It's so amazing. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies in heaven, or hosts, or heavenly hosts in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Now out of his mouth goes a so sharp sword that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. So si Jesus Christ ito, na na-meet din ni Abraham, na-meet din ni Jacob. There's no doubt about it. Bakit ngayon lang natin nalalaman na iintindihan? Hindi ko rin alam. Pero si Jesus ito, nakalagay, di ba? Na na-meet ni Jesus si Abraham sa New Covenant. Kaya sanay si Jesus sa war. At ang nakalaban ni Lucifer noong time na kinalaban ni Lucifer si Almighty Father, si Jesus yan. For my angel will go before you and bring you into the Amorites and the Hittites and the Perizzites and the Canaanites and the Hivites and the Jebusites, and I will cut them off. Sabi rin ni Jesus, this is Matthew chapter 26, verse 53. Or do you think that I cannot now pray to my Father and He will provide me with more than 12 legions of angels? Pwede, sabi ni Jesus, pwede akong mag-pray kay Almighty Father para ipadala niya sa akin ang 12 legions of angels. Dahil nga, si Jesus, siya yung commander of the army of the Almighty God. For my angel will go before you and bring you into the Amorites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Canaanites, and the Hivites, and the Jebusites, and I will cut them off. You shall not bow down to their gods. Mga false gods. Hindi pwede, I, the Almighty Father. Nor serve them. Pinaglilingkuran niya yung mga false gods, di ba? Pinaglilingkuran ninyo. Nag-offer kayo ng sampagita, ng bulaklak, pag-piesta ng kung ano man ng piestang sineselebrate ninyo. Nagsisindi pa kayo ng kandila. Bakit kayo nagsisindi ng kandila? Para saan yan? Nor do according to their works, but you shall utterly overthrow them and completely break down their sacred pillars.
Sacred pillars, sirain ninyo. Isa yung example ng sacred pillars ay yung totem pole. Isa pang example ng sacred pillars ay yung obelisk. Yung obelisk, meron yon saan? Meron sa Vatican City na obelisk. Yung obelisk na yon galing sa Egypt. Nakikita nyo na? Hindi pa rin ninyo nakikita? Hindi pa rin ninyo naiintindihan? Hais ka, naiintindihan? Naiintindihan ang sarili ko. So you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and I will take sickness away from the midst of you. Pag hindi kayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga false deities ninyo, tinanggalan niyo ang sacred pillars, hindi i-bless ko kayo. At kayo ay hindi magkakasakit. Pero bakit tayo nagkakasakit? Magulo ang society. It's because you're worshiping false deities. Matigas ang ulo ng tao. Hindi naiintindihan. At kung naiintindihan man, hindi. Culture and tradition na namin to. Culture and tradition lang ninyo. Pero hindi agree si Almighty Father. Kayo lang nag-decide niyan. Yung mga nagturo sa inyo ng mali ang nag-decide niyan. Verse 25. So you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and I will take sickness away from the midst of you. No one shall suffer miscarriage or be a barren in your land. I will fulfill the number of your days. Walang magkakaroon ng may miscarriage. Walang makukunan. At magiging madami kayong tao. Yun ang purpose ni Almighty Father. Kaya nga, go forth and multiply. Para dumami ang tao dito sa mundo. Pero anong ginagawa ng tao? Hindi mag-family planning ka. Responsible parenthood ka. Hindi mo kayang buhayin yan, di ba? Hindi mo nga kayang buhayin ng tao. Pero si Almighty Father, kaya niyang buhayin tayo. Nagpapadala kayo sa solusyon ng science. Yung science naman ay hindi naman siya absolute, kundi nare-revised. Galing sa philosophy. Yung math, galing din yan sa philosophy. Nare-revise ang libro. Pero ang Bible hindi nare-revise. Kaya tingnan mo, daming sakit ang mga babae ngayon. At ang mga lalaki may sakit din. Nagkakaroon ng prostate cancer. Bakit? Apektado rin kasi sila ng mga pills na iniinom ng mga babae. Nagkakaroon sila ng exchange of fluid. So pag uminom ng pills yung babae, nakukuha rin ng lalaki yon, o hindi nyo nakikita yung connection. Matigas ang ulo ng tao. Maikli ang utak. Maikli ang isip. Sasabihin ng tao, matalino sila, pero hindi na nakikita. The beginning of wisdom is the fear of the Lord. Hindi kayo takot kay Almighty Father. No one shall suffer miscarriage and be barren in your land. I will fulfill the number of your days. At marami, di ba, yung mga tao na nag-live-in sila tapos hindi ayaw pa namin magkaanak. So they take pills or pinaplano nila para hindi sila mabuntis. And then pag time na nila na gusto din na mabuntis, hindi na. Wala na. Bakit? May effect sa katawan ng tao yung ininom nila. Okay? Matigas ang ulo. To verse 27. Ang dami ko nang nakitang ganon. At may mga tao rin na nag-commit ng abortion, nagpa-abort sila. Hindi na rin sila nagkaanak. Kahit gusto din lang magkaanak, hindi na nagkaanak. Verse 27, I will send my fear before you,
I will cause confusion among all the people to whom you come, and I will make all your enemies turn their backs to you. Magkakaroon kayo ng takot sa akin, sabi ni Almighty Father. I will cause confusion, magkakagulo kayo. And I will make all your enemies turn their backs to you. And I will send hornets before you, plague to or pestilence, and which shall drive out the Hivite, the Canaanite, and the Hittite from before you. I will not drive them out from before you in 1 year. So may proseso si Almighty Father. Hindi in 1 year ko sila tatanggalin. Unti-unti ko silang tatanggalin, pero hindi in 1 year, no? Lest the land become desolate. Baka wala ng tao, mawalan ng tao. Ngayon, pag nawalan ng tao, the beast of the field become too numerous for you. Dadami ngayon ng mga animals. Kayo ngayon mawawalan ng pagkain. Magaling ang utak ni Almighty Father. I will not drive them out from before you in 1 year. Kasi mawawala ng tao. Kaya unti-unti ko silang tatanggalin. Kasi pag bigla ko silang tinanggal, yung mga animals dadami. Yung mga animals ngayon kakainin nila yung mga pagkain ninyo. Ngayon, kayo ngayon ay mamamatay. Kaya hindi pwede. Naintindihan? Kaya yung beast, hindi dapat sila mas madami sa tao. Dahil kakainin ng mga beast yung pagkain ng tao. Binabalansin ni Almighty Father. Ngayon, yung mga vegan, vegetarian, no, ayaw niyong kumain ng mga meat, di ba? Pero kinakain niyo yung pagkain ng mga ng mga animals. O paano ngayon makakakain yung mga animals? Kung kinakain niyo yung pagkain ng mga animals. Ang gulo ng utak ninyo, di ba? Sino ang nanggugulo ng utak? Kayo. Akala ng tao matalino na sila. Hindi. Si Almighty Father pa rin. Binabalance ni Almighty Father ang mundo. Siya nagbabalance ng mundo. Kaya hindi mo pwedeng i-control ang environment. Kokontrol natin ang environment. Gagawa tayo ng plano. Hindi pwede. Sisirain ni Almighty Father ang plano ninyo. Mayabang kayo. Kontrolado lahat ni Almighty Father. Kaya walang makakapagyabang na kami ang nakakagawa ng ganito. Hindi pwede. Si Almighty Father lahat. Sa Kanya lahat ang papuri at pasasalamat natin dapat. Little by little, I will drive them out from before you. Paunti ng paunti, tatanggalin ko sila. Until you have increased. Pag dumami na kayo, and you inherit the land. Sabi ni Almighty Father sa mga Israelites. And I will set your bounds from the Red Sea to the Sea Philistia, and from the desert to the river or Euphrates River. For I will deliver the inhabitants of the land into your hand, and you shall drive them out before you. Tatanggalin niyo sila. Paunti-unti silang mamawala yung mga kalaban ninyo. Kaya paunti-unti dahil yung mga beast of the field baka dumami, baka pati kayo kainin, baka pati kayo yung mga pagkain ninyo kakainin, magugutom kayo, maubos kayo. Hindi pwede. Kaya binabalance ni Almighty Father ang mundo. So yung may mga animals na na-extinct, gawa ni Almighty Father yon. I-extinct ko na tong animal na to. O, gawa ni Almighty Father yon. Lahat ng mga ginagawa ni Almighty Father, lahat ng nangyari sa mundo natin, may purpose si Almighty Father. Gawin man ninyo ang gusto nyo gawin, i-control man ninyo yung control, ang masusunod pa rin sa mundo na to si Almighty Father.
And I will set your bounds from the Red Sea to the sea Philistia, and from the desert to the river Euphrates, for I will deliver the inhabitants of the land into your hand, and you shall drive them out before you. You shall make no covenant with them, nor with their gods. Bakit? Hindi dapat sila magkaroon ng treaty or covenant sa mga kaaway. Dahil magkakaroon ng impluensya. May impluensyahan sila. Mapapasok ngayon sila ng mga taong labas. Kasi nga, yung mga taong labas or yung mga wicked people, yung mga Hivites, mga Jebusites, meron silang mga Diyos-Diyosan or false deities or false gods. They shall not dwell in your land, lest they make you sin against me. O, yun na nga, di ba? Hindi sila dapat tumira sa land ninyo na kasama ninyo kasi magkakasala kayo sa akin dahil ano gagawin ng mga tao, ng mga Israelites. Gagayahin ninyo sila, mahahawa kayo sa kanila. For if you serve other gods or if you serve their gods, it will surely be a snare to you. Dahil pag pinaglingkaran ninyo ang mga Diyos-Diyosan nila or ang kanilang mga false gods, yun ang magiging dahilan para kayo ay magkasala sa akin. Mapapalayo kayo sa akin. So may warning na si Almighty Father at ayaw pakinggan ng mga tao. Hindi natin makokontrol ang mundo. Dahil ang gumawa ng mundo na to si Almighty Father. Kaya kung gusto nyo kontrolin ang mundo, sorry, hindi nyo makokontrol. Gusto nyo pakontiin ang tao sa mundo, gawin niyo lahat ng gusto nyo gawin. Sige, implement nyo lahat. Pero the Almighty God is in control of everything. He's powerful. Exodus chapter 24. Now he said to Moses, come up to the Lord, you and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel, and worship from afar. And Moses alone shall come near the Lord, but they shall not come near, nor shall the people go up with him. Tinawag ni Almighty Father si Moses, umakyat ka, ikaw, si Aaron, Nadab and Abihu, pati yung 70 elders ng Israel. At sila ay mag-worship sa medyo malayo. And Moses alone shall come near the Lord. Pero si Moses, lalapit siya kay Almighty Father. Pero yung mga tao na sila, Abihu, sila Aaron, malayo sila. They shall not come near, nor shall the people go up with him. So si Moses lang, no? Pero medyo malapit-lapit lang konti. Pero hindi naman malapit na malapit gaya ni Moses tsaka si Almighty Father na magkalapit. So Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgments. And all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord has said, we will do. Sabi ng mga Israelites, gagawin namin ang mga sinasabi ni Almighty Father. And Moses wrote all the words of the Lord. Sinulat ni Moses yung salita ni Almighty Father para hindi malimutan. Kahit dahil mga tao, pasok sa tenga, labas sa kabilang tenga. Kaya isinulat. And he rose early in the morning and built an altar at the foot of the mountain in 12 pillars according to the 12 tribes of Israel. Then he sent young men of the children of Israel who offered burnt offerings and sacrificed peace offerings of oxen to the Lord. Yung mga offerings na binigay para kay Almighty Father. And Moses took half the blood and put it in basins, and half the blood he sprinkled on the altar. Kailangan may dugo ng animals. Ngayon, hindi na natin kailangan dugo ng animals dahil yung precious blood of Jesus will never lose its power. Pero noon, blood ng animals ang ginagamit. And then he took the book of the covenant and read in the hearing of the people, and they said,
All the Lord has said, we will do and be obedient. O, masusundin namin. O, bait-bait nila dito, no? Bait-baitan sila kunyari dito. Pero, after some time, matigas pa rin ang ulo. Ganun tayo ang tao. Paulit-ulit lang ugali natin. Noon, may mga ganun. Noon, yung kung anong ugali meron tayo ngayon, ganun pa rin. Noon pa rin, may mga ganun pa rin tayong ugali. And Moses took the blood, sprinkled it on the people, and said, this is the blood of the covenant which the Lord has made with you according to all these words. Then Moses went up, also Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel. And they saw the God of Israel, and there was under his feet as it were a paved work of sapphire stone, and it was like the very heavens in its clarity. Napakaganda. Pero nakita nila si Almighty Father, pero yung ano lang, hindi siya totally kitang-kita, kundi nako-cover siya kasi hindi siya pwedeng makita ng mga tao yung face ni Almighty Father. Alam lang nilang nandun yun si Almighty Father. Yung paa niya nandun. Iba ang itsura dahil sobrang holy, sobrang maningning. Hindi ka makakatingin ng diretso, pero alam mo siya yon. Malayo ka pa lang, alam mo na siya yon. But on the nobles of the children of Israel, he did not lay his hand. So they saw God, and they ate and drank. Hindi hinawakan ni Almighty Father, no? Hindi pwede. Mamamatay ang mga tao. Then the Lord said to Moses, come up to me on the mountain and be there. Umakyat ka sa mountain. And I will give you tablets of stone. Tablets of stone. Ano? Hindi yung tablet na iPhone, iPad, hindi yung iPad, hindi yung Samsung tablet, hindi. Tablets of stone. Dito galing yung word na tablet, no? Ibig sabihin, bato siya. Na ganon, korteng iPad. Makapal nga lang. Bato siya. And the law and commandments which I have written, that you may teach them. Si Almighty Father mismo nagsulat. So Moses arose with his assistant Joshua, and Moses went up to the mountain of God, yung Horeb or Sinai. And he said to the elders, wait here for us until we come back to you. Indeed, Aaron and Hur are with you. If any man has the difficulty, let him go to them. Kung meron kayong problema, lapit lang kayo kay Aaron at saka kay Hur. So, inihabili ni Moses. Then Moses went up into the mountain, and a cloud covered the mountain. Now the glory of the Lord rested on Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. And on the 7th day, he called to Moses out of the midst of the cloud. The sight of the glory of the Lord was like a consuming fire on the top of the mountain in the eyes of the children of Israel. Consuming fire. Nakakatakot. Consuming fire. Yung glory ni Almighty Father. Holy. So Moses went into the midst of the cloud and went up into the mountain. And Moses was on the mountain 40 days and 40 nights. Ang tagal ni Moses sa mountain, kasama niya si Almighty Father. 40 days and 40 nights. Ibig sabihin ito, pag sinasabing 40 days and 40 nights, it's like purge, no? Purging. Sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11 and Luke chapter 4 verse 1 to 13, Jesus fasted for 40 days and 40 nights. And then dito sa 1 Kings chapter 19, ito namang si Elijah. And the angel of the Lord came back the second time and touched him and said, arise and eat, because the journey is too great for you. And so he arose and ate and drank, and he went in the strength of that food 40 days and 40 nights as far as Horeb, the mountain of God. So 40 days and 40 nights, it's a purging. No? 40 days and
40 nights si Moses sa mountain, kasama si Almighty Father, si Jesus, 40 days and 40 nights, nag-fast siya. And then si Elijah, nagpunta siya sa Mount Horeb, 40 days and 40 nights din siya doon. Na naglakad, no? Napagod siya. And then yung Noah's Ark, nung time ni Noah, the rain fell upon the earth 40 days and 40 nights. Nakalagay sa Genesis chapter 7 verse 12. 40 days and 40 nights din yun. And then Israel spied out the land of Canaan for 40 days. Numbers chapter 13 verse 25. Israel wandered in the wilderness for 40 years. Numbers chapter 14 verse 34. 40 years. So it's purging. Si Almighty Father, mahal na mahal niya tayong lahat. Hindi niya tayo iiwan. At lagi siya nagbibigay ng mga warnings. Up to now, nagbibigay pa rin ng warnings si Almighty Father. Pinapaalala niya sa atin. That's why we have the Bible. And that's also the reason why He sent Jesus Christ to us. Because of His great love for His children. Thank you, and God loves us all so much.